Good morning everyone! Welcome to my channel and it's me again, ang inyong Diyosmosong Kaalda Vlogger. So gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawang tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko dito sa aking YouTube channel. So eto wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating main topic ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisasihan na pinanood nyo to mula umpisa hanggang hulihan. And syempre wag kayo mag-i-skip ng segment. Buuin nyo to start to finish. Kaya eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video agad-agad. Girl, kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mong pagpapacharming or whatever, never kang panggigigilan ni Alden sa kahit saang bagay, okay? Lalong-lalo na sa okay? So, ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo. So, ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na nga yung recaps, once again, si TTO sa mga admins. So, eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video, agad-agad. Like what I said earlier or gaya ng sinasabi ko kanina. Kahit anong gawin ninyong pag-a-assume at kahit anong gawin ninyong pagpapacharming, never kayong panggigigilan ni Alden ng katulad kay Main. Okay? Never kayong panggigigilan sa ganong bagay ni Alden. Kahit na ibilad nyo pa yung katawan nyo dyan, kahit na ibilad nyo pa, never niyang pag-iinteresan yan. Kasi guys, alam niyang punong-puno ng red hawk yung katawan nila. Lalong-lalo na si KB. Diba, na iinuugnay nila kay Tisol. Na never niyang panggigigilan at never niyang titikman ever. Never. Kasi guys, alam niyo naman, ayaw ni Alden at allergic si Alden sa mga formalin and syempre sa mga sa mga preservatives. So never niya talagang gagawin yung ganyang bagay, okay? Kung may paggagawan man siya ng ganyang bagay or may paplanuhin man siyang gawin ang ganyang bagay, syempre doon na siya sa misis niya na kahit na araw-arawin niya yung ganong bagay or tuwing gabin man niya gawin, walang kaso. Kasi nga guys, hindi naman nalito kada si Maine. Di kagaya ng iba dyan na pinipilit nilang karelasyon ni Alden Richards na kahit naman na isinusuka na ni Alden sa mga interviews niya, pinipilit pa rin niya. Never ni Alden gagawin ang mga ganong bagay. Lalong-lalo na guys, pagka 'di ba? Kung yung ibang lalaki yan, 'di ba? Walang pakialam kahit na retoke yan, kahit na kahit na malaki yung hinaharap nila, 'di ba? Yung mga hinaharap ng mga babae, never nilang maiisip na may ganong bagay, okay? Or never nilang maiisip na rito, okay? Kasi nga guys, yung ibang lalaki, wag ninyong ihalin tulad si Alden din sa mga ibang lalaki na yan na makakati din and syempre ma-el din, alam nyo naman, makakati and never niyang gagawin yan. Syempre stick to one lang si Alden. Kahit na makakita man yan ng sexy, makakita man yan ng mga ganyang babae, 'di ba? Never niyang gagawin kay Maine yan. Kasi sa paningin niya, kahit na apat na yung anak nila, 'di ba? Si Maine pa rin ang pinaka-sexy. Kasi nga naman, 'di ba? Tignan niyo naman yung isang Maine Mendoza, 'di ba? Tignan niyo, apat na yung anak, 'di ba? O sige, dahil baka mamaya ma-high blood na naman yung mga kampo ng animales pagka sinabi nating apat na yung anak nila or apat na yung anak ng dalawa. So never nilang mai-imagine yan, never nilang maikwento yan or never nilang mapapuntahan na itong video na ito. Pero eto na nga, never nilang matatanggap na may apat na anak na.
Kasi ganito yan, never naman nila talagang nakitang nagbuntis si Maine. Pero tayo guys, nakita talaga natin na nagbuntis si Maine taon-taon, every year. Diba, 2018, 2020, 2022, 2021, whatsoever, diba? Never nilang nakita sa mga ganong taon si Maine na nagbuntis. Pero ako talaga nakita ko si Maine na nagbuntis. Okay? Kahit na hindi pa ako nagbablog nung mga year na yon, never nilang nakita yun. Syempre guys, bulag sila, 'di ba? Pero pag kaya nga balik tayo sa panggigigil. Syempre guys, ikaw ba naman hindi manggigigil kahit na apat na yung anak niyo? 'Di ba? Kahit na apat na yung anak niyo 'di ba? Hindi halata kay May na hindi na parang hindi niya or wala siyang iniren na apat na bata mula sa tiyan niya, 'di ba? So grabe, napaka-hot and napaka-sexy pa rin. Ganun yun mga ka-ADN. Pero yung iba dyan, sexy now, last pag later or later, mataba later, di ba? Pinagsasawaan and syempre, di na pinanggigilan, di ba? Tsaka pag yung mga buntis or yung mga retokada ng buntis, babalik at babalik yan sa mga dati nilang feslock. Mga dati nilang feslock na malaki ilong, di ba? Nangingitim yung batok, nangingitim yung siko, nangingitim yung kilikili, yeah. Si Maine, pagka never niyang ginawa yan. Never siyang nagpa-surgery or whatever. Kaya tignan ninyo yung mga anak, di ba? Napakagwapo at napakagaganda, pero pag kayong mga retok yung nagkaanak at nagkaroon ng pamilya, ay naku, talagang marireal talk sila ng bonggang bongga, talagang marireal talk sila ng bonggang bongga. And syempre makukumpare yung mga dati nilang itsura or magre-reflect sa mga anak nila yung mga itsura nila before, 'di ba? Kaya kung ako sa inyo, mag-anak kayo ng mga um, natural looks ninyo, pero yung mga natural looks ninyo, diba, kahit na pangit ka or whatever, at least natural ang magre-reflect sa mga anak ninyo. Hindi katulad ng mga retoke at saka ng mga ninyo, ng mga retokado na ng bonggang bongga, diba? Hindi naman yun magre-reflect sa mga anak ninyo pagka nagbuntis o pagka nag-anak kayo, diba? Di naman porket nagparitoke kayo na ay dapat ganito yung may ilabas ng misis ko, diba, yung ganitong itsura, pero hindi diba, yung nailabas ng misis ninyo, nailabas ng misis ninyo, yung itsura ninyo before, diba, yung face ninyo before, hindi nila nailabas yung currently ninyong itsura. Paano kasi, diba, like father, like son, like mother, like daughter, diba? Mga retokada na, or yung mga nilalabas nila mga hindi pa retoke nung araw. Kaya ayan, just like yung diba, yung ibang artista dyan na kilala natin na nagkaanak, diba, binobola lang yung mga anak nila na sinasabi maganda, pero yung totoo naman pala hindi naman pala maganda, diba? Kasi nga yung mga itsura nila dati nung mga bata pa sila, yung mga ugly ducklings na bata pa sila, not unless talaga guys, kung naturally born yung tatay nila or yung nanay nila na maganda, natural look, diba, natural yung atake, natural yung itsura, diba? Ako guys, never ako nang husga, pero paano manghusga na rin talaga ako ng bonggang bongga. Kasi nga mga ka-ADN, diba, never natin kitaan ng ganyan. Kahit na sabihin ninyo si Reto pa yan or si retokada man yan na kapatid retokada din, na ibilad din yung katawan, diba? Never ninyong maaakit si Alden sa mga pag ganyan ninyong purpose or sa mga ganyan ninyong
precaution. Never ninyong madadala si Alden sa mga ganyan ninyong actingan. Never ninyong madadala si Alden sa mga ganyan. Diba? Dahil stick to one at the time lang si Tisoy. Never ninyong maaakit sa ganyan. Sorry. Hindi kayo kasing hot ng asawa niya na kahit na maski na 4 na yung inilabas dito sa mundo, dito sa earth, napaka-sexy pa rin, hot mom pa rin. Pero pag kayo naglabas kayo ng isang anak, ay nako, talagang bondat na bondat agad kayo ng bonggang-bongga. And syempre, ano lang kayo ng bonggang-bongga. Diba? Yung iba nga dun, isa lang yung anak, pero tignan nyo naman yung tsura ng katawan, diba? Napaka-pangit na lumba-lumba na ika nga. Pero yung iba dyan, kahit na sabihin ng 5, 4, 6, 1 dosena, diba, napaka-hot pa rin, wala pa rin issues sa katawan. Pero pag kayong iba dyan, naglabas ng mga anak nila, ay naku, babalik na yung dati nilang itsura, hindi na makukuhang mag-ayos, hindi na makukuhang ganito, ganyan, mag-makeup, di ba? Natural na yung pagkapangit nila, yung lalabas na yung kapangitan nila, di ba? Lalong-lalo na yung siguro yung ugali, magre-reflect yan kung ano yung ugali ninyo before, magre-reflect yan sa mga anak ninyo. So, wala talaga di ba? You're not mean, kaya lalong-lalo na si Kat, yung pinapakalat nilang GF daw ni Alden, pero never naman pinuntahan, never naman wala tayong nabalitaan, diba? So never. Kaya how desperate you are na napakalatin o ipakalat na si Catherine, talaga never ni Alden magugustuhan ni Alden yung mga ganyang retokado, okay? Dahil gusto niya, guys, naturally born beautiful and handsome yung mga anak niya. So, good choice yan na si Ming talaga ang itinadhana sa kanya. So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Enjoy watching. Bye-bye. I love you all. See you on my next video.